Oy, isang magandang gabi. It's Monday once again mga kabarangay. Maganda po si Kuya Edge. Sa nagtataka kayo dahil nag-iisa lang po inyong lingkod. Inaantabayanan pa po natin ang ating ilang mga kasama, sina Kapepe at si Dalisa, hindi ko lang alam, si Birthday Boy kung makakapunta kayong araw. But nonetheless, at syempre sa stage natin, si Boy B. But nonetheless, maraming salamat po sa inyong pag-aantabay ngayong gabi. Unang-una sa lahat, dahil sa ating i-congratulate muna no, yung ating mga winners which was posted kanina. Kanina umaga, congratulations doon sa ating mga sumali sa tanong ng tambay question of the night from our last episode last Monday. At yun po, doon po sa mga nanalo, just send us a direct message no, kung paano namin mai-send sa inyo yung prizes. Hello Ate LV and congratulations. Alam ko isa sa mga nanalo. Jel, hello. Alam ko, buti nanonood ka. Alam ko meron ka rito eh. From last year, hanapin ko lang Kayo ni Patpat eh. Ipopost ko naman. Hanapin ko lang yung yung ating records dito. Hindi ko alam kung maaalala nyo pa. Pero nonetheless, salamat sa inyo pagkantabay, no? At ang daming mga nangyari from last week, no? At tuloy-tuloy ang arangkada natin especially kaninang umaga. At well, simulan na siguro natin muna ang mga balita sa loob ng barangay, loob at labas ng barangay. Ito ang balitang Lagro ngayon, no? Simulan muna natin sa ang good news, no? Mula sa Inquirer, no? Hindi ito yung tungkol sa warning ni dating Pangulong Duterte sa term extension na pag natuloy ang tsatsya, kundi si President Bongbong Marcos ay pumirma na sa Expanded Centenarian Law. Sandali, ano tong Expanded Centenarian Law? Ayon dito, si Pangulong Marcos ay pumirma na ng batas no, na nagbibigay ng 10,000 piso sa mga Pilipino na umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95. At pinirmahan niya itong iniamyendahan niya yung Centenarian Law, yung Republic Act number 11983. At dahil dito, marami natutuwa ang ating mga minamahal natin mga nanay, siyempre mga lola, napakalaking bagay na po nito, no? At maraming salamat, no? Sa pagkakataong ito. And ironically, nung Sunday nga naman ay celebration of the EDSA Revolution. No? At isa sa mga hot topics po yung amending the Constitution. At isa nga dyan yung si Senator Robin Padilla. No? At tungkol dun sa pag-amyenda ng konstitusyon through Chacha. No? At pero medyo parang mixed signals ngayon dahil alam naman natin ang medyo may hindi magandang relasyon ngayon ng mga Duterte at ng mga Marcos, no? At well, that's politics. Moving on, na naman tayo ngayon sa Manila Bulletin, no? Merong local news sa Manila Bulletin ngayon, inimbestigahan ngayon ng Police Regional Office 6 ukol sa isang police officer na di umano ay tumutok ng baril sa mga grupo ng kalalakihan nitong nagdaang weekend. No? Pinaimbestigahan ngayon ni Police Brigadier General Jackie Waki, PRO6 Director of the Police Staff, Sergeant Archie Ian Garcia, assigned sa PRO6 Regional Personal Holding and Accounting Unit in Camp Delgado, the Police Regional Headquarters. Si Garcia di umano ay nagtutok ng baril sa isang sagutan kalaban ng tatlong kalakihan. Nice. Ito na naman. Inuman na naman. Sa Barangay General Use near Camp Delgado past 11 p.m. noong February 24. So, yun, kasalukuyan nga hong inimbisagan, no? Isa to sa mga bagay na dapat iniingatan, lalong-lalo natin kapulisan. Kaya hindi biro ang maging pulis at hindi rin biro, mas hindi biro, yung mabigyan kayo ng ganyang malaking responsibilidad tapos sinasayang nila sa mga ganyan. So, hindi natin alam ang full, hopefully maayos po ito at makasuhan ang dapat kasuhan. No? Ayan. At syempre, doon naman tayo sa hanapin natin asa na ba yung isang bambalita.
Ayun at so far, yun lamang po 'no, mula sa Inquirer at saka sa Manila Bulletin. At, meron naman tayong balita sa, loob ng barangay at ongoing po, ayon kay Ate LV Ampil, ang ating bakor sa opisina ni Congressman PM Vargas sa SM Novaliches daw po. May voter registration pa rin ongoing from, tomorrow until, February 29 po. 'Yan, sa mga hindi pa nakakaboto 'no, hindi pa pala ho nakakapagparehistro, it's your time to shine. Punta ho tayo sa SM Novaliches para exercise natin yung ating karapatan na bumoto, no? Tulad na nabanggit ho natin nakaraan, kung ano man po yung ating mga naging mga napili ngayon, no? Speaking sa barangay level, no? Yung ating mga bagong halal na kapitan, no? At bagong kapitan, mga agawad, no? At yung bagong muling nahalal natin pong kapitan. At they have 2 years, no? At tapos tatakbo na naman po uli at isasabay na yata yan sa mga darating pa na eleksyon, no? But then again, syempre, it's very important na to do your share sa community. Hindi lang, wag lang tayo mag-rant na mag-rant, no? Um, do your share, make your vote count, no? That one logical way to do that is to have yourself registered, no? And exercise your right to vote. Ayan po 'no, yan yung mga ating balitaan ngayong gabi sa loob at labas ng barangay dito sa Balitang Lagro, ayan. So ito po, sa kasalukuyan na papasalamat tayo dun sa ating, unang-una sa opisina ho ni Councilor, Aiko Melendez kung saan, bibigay mo siya 'to, pa-raffle po ni, Konse Aiko. Ayan, isa sa dalawa 'to 'no, na mapipili po dun sa ating mamayang tanong ng tambay. Mamayang-maya po ng konti. Ayan, ipo-post po namin 'yan and we're looking forward. Hello Ate Angie, magandang gabi. Angie Caro. Papi Mike Admin Gula, pare magandang gabi. Long time no, hear. Miss you pare. Yan, ongoing tayo diyan. Of course, Rosalina David, suking mananalo natin at suking natin lagi. Hello ma'am, magandang gabi rin sa inyo. At siyempre, ito na ho yung binabanggit ho naming huling yugto ng ating pag-ibig serye dito sa Balitang Lagro, no? At isa nga ho na nabanggit po namin, meron tayong letter sender na humihingi po ng advice, no? Pero bago yan, kung meron po kayo, gamitin niyo ho itong plataforma natin. Baka may mga nais kayong idulog, no? Tulad ng ginagamit ng ilan natin mga kabarangay ngayon, ongoing yung mga hindi nalalaman ng ating barangay na dinadaan nila sa Balitang Lagro. Salamat po, no? At hindi lang ho ito ang plataforma na tinututukan natin barangay para matulungan po natin. Tulad nung pinost po ni Ma'am Cecilia, yung yung umaagos sa tubig, no? Nabanggit na yata, tinanong ata ni Kapepe saan located at alam ko in-actionan po yan. Salamat po sa inyong kooperasyon mga barangay, no? At kung mag-hukay maglala, hindi ito ay pinababayaan natin barangay at ano man ho yung dulog, basta't kaya ginagawa po yan at kung ma-action na agad. Papasalamat din kami syempre bukod kay Cap Leo Gara, no, na personal na tumututok, no, sa lahat ng kanyang mga bataan magmula sa BPSO, no, sa ating mga infrastructure. Kung napansin niyo, meron na naman tayong upcoming na mga ginagawang projects, no, para mag-benefit po yung ating community through the organizations na nagtayo po para sa ikakaayos po ng ating komunidad, no. Siyempre bukod kay Papa Leo, andiyan din po si number 1 agawad, siyempre si Kuya Abel Langkay, siyempre ang Bong Revilla ng Lagro, si Kagawad Vladi Torres, kahwig pogi. Andiyan po siyempre si Kuya Enteng Elefante, andiyan din po si Boss Benji Coco Martin Ignacio, yan, at saka si Kagawad Roel Langkay, and of course the rose among the thorns, si Ma'am Bem Abalos, yan. Yan po yung ating mga agawad na everyday po yan. Pinapaalala namin, no, mga barangay, no, at gusto namin kasi
gamitin ninyo yung mga pagkakataong ito, no? Hindi lang sa platforma ito. Bukas po ang pinto at bintana nating barangay para tulungan po kayo 24 oras, abot ang kailang makakaya, no? Papa Vincent Espeña, magandang gabi, brother. Yan. Alam nyo ba na napaka-importante yan, lalong-lalo na ano, tulad ng inyong lingkod, no? Alam nyo ba na marami tayong, of course, thank you nga pala na, muntikan ko na makalimutan. Si MacGyver, si Kagawad, Mike Lumibaw. Sorry naman. Mali bilang ko. Kala ko nabilang ko na lahat. Patawad po. Thank you, Ate LB. Papa Mike, magandang gabi. Tulad binabagay, samantalahin ninyo yung mga programa na binibigay po ng ating mga konsehal, ng ating kongreso. Dito sa District 5 po, ngayon yun lang talaga mararamdaman ng mga benepisyo na tulad nito, no? At tulad na binabanggit, may mga educational programs po yan, may mga health programs po yan, mga yan. Hindi po sila nagsasala. Ma'am Tess, magandang gabi, salamat sa pagtutok muli. Meron silang maraming mga programa para ho sa atin. Hindi lang sa Barangay Greater Lagro, sa lahat po na nakasakop sa District 5. Napakaganda po ng mga nangyayari ho, mga kabarangay. Sinasabi ko sa inyo, let's make use of what they currently have, and as they've offered as they offered their services to us, no? Just make sure na alam nyo na magkakaroon tayo ng matutulungan nila tayo. Personal ko po, kaya ako sinishare sa inyo kasi gusto rin you grab that opportunity po, mga kabarangay. Magmula ho sa, sa mga usapang medikal. Hello, Miana. Magandang gabi. Ayan. Ayan. Tulad na binanggit po natin, no? From medical, pang senior, at until death, no? Nakatutok po yung ating mga konsehal po dyan. Tinutulungan po tayo, lalong-lalo na yung mga hikahos, yung mga kinakapos sa budget, andyan dyan po lagi sila, kaya para tulungan tayo. Kaya yung nakatulong po sa amin ng mga panahon kailangan namin at hanggang ngayon, magmula edukasyon, medical at kung ano pa, andyan po ang ating mga konsehal. Andyan actually, bukas po yung barangay para alalayan tayo at igabayan saan kayo maaring pumunta, saan po tayo maaring lumapit. May mga gamitin nyo yung mga organisasyon na nagbuo para tulungan tayo. Kaya yun po yung sinasabi namin dito. Napaka-importante po niyan. At siyempre bago tayo pumunta sa ating huling pag-ibig serye, si Coach Mark Solano, meron lang pong invitation, no? Meron siya kasing school, yung Beyond Basketball, kung saan hindi nakakilala kay Coach Mark Solano, isa ho siya sa mga coaching staff ng Gilas Women's Basketball Team at kasama siya sa Mahang Basketball ng Pilipinas. So he's sharing those responsibilities not only sa women pati sa men's basketball. At we're privileged and thankful and grateful, no? As he's sharing his knowledge to our youth. Ngayon, meron ho siyang upcoming camp schedules. Malamang ito sa atin ho sa dulo sa Centennial Court on April 6, 13, 20, and 27 from 9 to 12. I think this is Saturday, no? Meron siyang registration fee na 3,000 pesos. May kasama ng jersey. At para sa mga old enrollees, yung mga dati na ho dyan, 2,700. No? Open to boys and girls, no? Age 6 to 18. So if you got the talent, if you think your kids have the talent or gusto nyo lang, something to look forward to this coming summer, have them enroll sa Beyond Basketball kay Coach Mark Solano. Saan pa ba? Diba? Ayan. Thank you, Papa Mark. Tulad natin nabanggit po, no? Tuloy-tuloy ang ating arangkada at salamat sa mga kasalukuyan nakatutok. So we're still waiting for alam ko well, excuse naman si Dalisay, no? Happy birthday muna, Dalisay. At sana makahabol ka at alam ko medyo matraffic ngayon. Ayan. Si Kapepe rin na-traffic din ngayong araw na ito. Hanapin mo natin yung ating binabanggit na letter sender. Ayan, sandali lamang hanapin natin. Ayan. Naku, saan na ba napunta yun? Teka lang po, hanapin lang po natin. Ayan. At syempre, ayan. Yun, nakita na natin.
tulad na binanggit ho namin at meron po kami ngayong isang letter sender, babasahin lang ho natin at humihingi siya ng payo sa atin. No? Sa kasamaang palad, Brad, mukhang ako yata yung magpapayo sa iyo. Tingin tayo ng kaunting tulong sa ating mga manonood ngayong gabi. Hello, Samantha Joan. Hello, Madam. Good evening. Yung mga masisipag natin mga street coordinators, nakatutok ho ngayong gabi. Ayan. Para sa huling yugto natin pag-ibig serye mga kabarangay, nais natin hingin ang inyo din pong advice nito. Babasahin ko lang ho ang ating sulat ng ating letter sender. Ayan, teka, naku, parang, naku, yung barangay is, ano yan? Parang barangay is, teka, hindi ko nabasa, isa na ang peg. Hindi ko sorry. Ay, mo yan. Ayan, so para sa huling yugto ng ating pag-ibig serye ngayong Pebrero, syempre pagdating ng March, iba naman yan, di ba? Ibang topic naman po para sa Balitang Lagro Live. Basahin natin ating letter sender at humingi ng kanyang payo. Hihingin tayo ng mga payo mga barangay at baka kako meron kayong mai-advise sa ating letter sender ngayong gabi. Hayaan yung basahin ko muna ang kanyang liham na in-email po sa inyong lingkod. Yan. Dear Balitang Lagro hosts, yan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jess, isang empleyado sa isang pag sinabi niya pampublikong ahensya, malamang sa government agency ito. No? Nais ko lang humingi ng advice kung tama ba ang gagawin niyang desisyon. No? Ayon sa kanya, meron daw siyang girlfriend for 5 years. Pinangalan na lang niya niyang Linda, isang real estate agent. At sa during the 5 years na sila yung magkasintahan, last year lang daw nila pag-desisyon na mag-live-in. Uy, ito yung topic last week, no? Yung iba gusto mag-live-in, no? Okay naman daw kasi sa kanilang dalawa dahil nga ideally raw po, yung opisina nila ay malapit sa inuupahan nila. Ayan. At isa pa, makakatipid raw sila. At syempre, yun na rin yung mga me time, bonding time, no? Ayan. Pero sabi nga niya, tulad yata ng sinabi nila, doon mo lang yata makikilala ang tao pag nagsama na kayo. Medyo may hugot. Nung nag-decide daw na mag-live-in si Jess at Linda, they all have the time for themselves. Before daw kasi nahihatid naman niya, okay naman daw, pero they're looking forward to it naman. Kasi nga, pag inatid mo, di ba? Parang namimiss mo, gusto mo makita uli. Pero nung nag-live-in na raw sila, parang ang laki raw ng nagbago. No? At di raw niya alam kung tama ano yung nararamdaman niya. Tulad na lang daw yung usapang hatian ng bayad, sabi niya. Ang una lang usapan 50-50. So, since 9 to 5 lang daw ang kanyang work, maaga siya nauwi. Yung kasintahan naman niya, since sa real estate at times, di ba, lumalabas, client meetings and all, uwi, gabi. Most of times, parang siya yung pabiro lang naman daw, pero nasasaktan siya kasi at most times, pag gusto niya matulog, inuunahan niya matulog yung girlfriend niya dahil nauna siya nandun sa inuupahan nila eh. Aircon and everything. No? Ayan. At syempre, dumating dito, yung mga maliliit na bagay, tulad na lamang daw nung, syempre, pag nagsama kayo, di ba? Ayon din kay Jess, nung mga maliliit na bagay, tulad ng pagliligpit ng mga gamit, no? Parang feeling niya raw medyo magulo si Linda sa mga bagay. Pero para kay Linda, nung sinabi niya yon, maliit na bagay lang naman daw yun, at saka pagod naman daw siya galing work. No? Siguro yung pagtatambak-tambak, baka may pagka-obsessive compulsive OCD si kaibigan Jess, no? Ayan. Pero ang inaano naman niya dito, hindi ko naman siya hinihinga ng pera pag siya naman ang nakakomisyon, no? Alam naman niya kasi nagpapadala siya ng pera sa kanyang mga magulang, pero napapansin daw niya na napapalaki ang gastos nila, lalo na siya, dahil hindi naman kalaki ang sweldo niya. Dahil madalas daw nga, nagyaya kumain sa labas si Linda. At bilang lalaki, at times, siya yung sumasagot, pero medyo umaaray na. Ayan. Isa yun sa mga minsan pinagtatalunan nila, kasi mas gusto niya pag weekends, pang weekends lang, sa bahay lang, papahinga, kasama siya. Pero ginagamit nila yung pagkakataon na yun, na lumabas naman daw sila dahil bihira nga sila magkita. Ayun. Yun, sabi nga dito ni Jess, madalas sumasagi sa isip ko na tama nga ba o na siya na nga ba makasama niya habang buhay. Dito niya napagtanto at
kung talaga ba silang dalawa dapat magsama. Tapos yun, may sinundot si Jess dito, dumagdag pa dito isang problema na makilala niya raw si Milagros. Si Milagros di umano ay isa raw pong empleyado na bago sa kanilang opisina, no? Nagpakilala raw daw ng orientation at medyo kalog daw itong si Milagros, pareho ng pananaw sila sa buhay dahil pareho silang panganay daw. Ayon pa rito at nung minsan umamin nga raw siya kay Milagros at sinabi naman daw ni Milagros na gusto rin siya, kaso ayusin daw muna niya ang problema niya kay Linda. So ang ibig sabihin nito, it's either me or her. Yan. Kaya tanong daw po, dapat na ba siyang makipaghiwalay na lamang kay Linda o ituloy ang matagal na panahon na kanilang pagsasama? Ayan. So yun po yung hinihinga niya. Itutuloy pa ba niya o ayaw niya na? Yan mga barangay ang panundot na tanong natin ngayon sa tanong ng tambay, makikipaghiwalay na ba ako o wag na lang dahil nangihinayang ka sa mahabang panahon. Yan ang ating katanungan ngayong gabi. Hingan natin ang kasagutan yan. Huwag kalimutan maglagay ng hashtag Balitang Lagro Live at tulungan natin. Magbigay tayo ng advice para kay Papa Jess, no? Oo, kumbaga nagsama na lang ba kayo dahil sa tagal ng panahon o pwede pa naman? Total siguro, no? Kung ako muna sisimulan ko, kung sa tingin niyo naman po, no, na mukhang hindi na, no? Jess, kung nakikinig ka man, kung sino ka man, kung nakikinig ka man ngayong gabi, sa tingin ko naman hindi ang sukatan ng ng ligaya yung patagal na kayo nagsasama, no? Kung sa tingin mong engage mo rin, no? Hindi naman sa dahil sa tagal ng panahon para panghinayang. Mas nakakapanghinayang tagal pa kayo tapos hindi rin pala kayo magiging kayo sa huli. Siguro marapat na tanong mo dyan, siguro bilang lalaki nahihiya ka sigurong sa'yo magmula, no? Ewan ko lang kung mali ako. Baka mas maganda ka ako. Tanungin natin yung ating mga manonood ngayong gabi. Baka may advice sila. At yung mapipili po will get a chance to win. No, best advice will get a chance to win. Ito po, yan. Courtesy of Councilor Aiko Melendez. Yan. Ito mga magaganda. Ano ba meron dito? Uy, may luncheon meat. May meatloaf. Ako, may may pabigas pa si Consi Aiko. Yan, no? At yun, tulad na binabanggit po natin, salamat nga pala kay Boss Cheloy sa pag-assist sa amin. Tulad na binanggit natin, syempre, mas nakakapanghinayang kung patatagalin mo pa pero wala ring diwa mo tungkol dun sa relasyon na meron kayo na sinauna. Kung itatanong nyo naman sa akin kung tama ba na pumayag kayo mag-live-in, well, it's actually a decision na both of you took. You took that risk, no? Pero if you'd ask me, yung mga binabanggit mo rito, primarily, it's not sufficient enough, no? Para makapag-decide ka agad na yung isa, yung parang feeling mo. May mga ganun no? May mga ganun, no? Hindi naman kinakailangan nating anuhin yan. Oo. Hindi naman natin kinakailangang yan, na pag-uusapan pa rin naman yan, no? Kaya pinakamainam pa rin, no, sa mga pagkakataong tulad nito, pag-usapan niyo na muna ng inyong kasintahan, no? Hindi naman to pwedeng ano tawag mo nire? Ayun, kunin mo natin bago ko ituloy sa akin. Mula kay Annalise Advin lang pagkatotoo lang sa sarili, kung di ka masaya kay Linda, sabihin mo na maayos, Linda, bago pumasok sa isang relasyon ulit. Tama yun. Don't keep her hanging. Ayan. May advice naman si Rosalina David. Sorry, Rosa. Nakakalimutan ko na. Napapandi ako na. Hindi ikaw to, Rosalina to. Rosalinda to eh. Dapat may pag-cool off. Mahirap nang maging salawahan. Pag makapag-isip kasi much better yung ganyan daw na di pa kayo kasal kasi pag mag-asawa na kayo, for better, for worse yun. And let us be practical na dapat palagi kayo magkasama. Kung weekend, magkakasama nga kayo, parehas kayong mga, parehas nga kayong nga dahil ala kayong pera, subukan nyo muna, ayan, subukan mo muna si Milagros, mas better yung mag-decide ka now,
Oo, ngayon pa lang magre-regret kasi kaysa magregret ka nga raw sa huli kasi lolokohin mo lang kinakasama mo at na matatakot kayo na bumalik, "Oy, Boy B, magandang gabi. Mukhang hango ba sa tunay na buhay 'to? Sino ba 'tong nag-send na 'to?" Ayan. "Kumusta Boy B? Wala kang sounds, wala kang sound." Hindi Ayan. hindi na ako makatiis, Kuis. Gusto ko maki-join sa ano, sa Oo, kasi nag-sign out na pare ako. Oo, nag-log oo. out na ako. Ayan, oo, kasi nga naman 'no, mahirap, magsisi ka sa huli. Yun lang naman yung ina-advice tulad Rex Rose, ayan sabi, yung karma balik niyan multo rin. Oo nga naman 'no. Hindi ka po puwedeng tumawid sa dalawang ilog 'no. Kumbaga i-settle mo na muna ano yung gusto mong ano. Boss Jeff, magandang gabi. My idol from Caloocan, Carl Andro Andrade, miss you pare. Ayan, oo. Ayan. Uy, sumusunod si Lily mula kay Samantha Joa naman, Calabia. Kuya Jess, bilang isang babae napagdaanan ko na rin. Uy, ito may maganda experience. Napagdaanan ko na po yan. Maaring masasabi mo si Milagros ay kaakit-akit sa'yo dahil bago mo pa lang siya nakilala. Maaring na-excite ka sa bago pero kung ako tatanungin mo, pwede kayong mag-usap maayos pa yan. Hindi, maayos pa yan. Hindi dahil sinasabi ko na matagal na kayo, maaring matagal na kayo kasi madami na kayong pinagsamahan, pwede mo naman pag-usapan ng lahat. Pero para sa akin, wag kang makipaghiwalay kasi marami na kayong napagdaanan. Oo nga naman, bago daanan para ang dami pinagdaanan ito ni Joanne, oo, so yun. So yun ang sinasabi 'no, ah, mahirap pumasok sa isa na namang sitwasyon 'no, kung hindi mo muna kasi yung may nabanggit na ni Just dito, Boy B, mga petty things, eh. Ayan, oh, mula Oo naman kay nga, Lily. Kasi actually, oo. kung obsessive ka sa compulsive ka 'no, ano ba naman yung damit 'no, pagod yung tao 'di ba? Pag-usapan niyo hindi yung parang 'di ba? Sabi naman Eh, ni Lily Balitang Lagro, oo kung nga, sa yun nga, palagay Kuis. niyo hindi ka Gano'n niya lang naman, mahal, eh. ayan, oo. Teka lang, may mukhang may magandang babanggitin si Boy B, teka tapusin ko lang 'to. Better nang maghiwalay na. Mula naman kay Lily kung sa palagay mo hindi niya na mahal, oo nga naman. Baka kasi malungkot ka lang, kaya medyo nakakuha ka ng saya kay Milagros kaya medyo nalilito ka, mag-usap muna kayo ni Linda, sabihin niyo saloobin niya, just saying, oo nga naman. Kasi yung mga binabanggit mo Jessie 'no, marami pang mga bagay 'no, na bukod dun it's something na paano mo masasabi yung Boy B, hindi 'to yung tipong parang ano lang, eh, parang isang bagay na pagkasawa ka na itatabi mo na, eh, 'no? Hindi gano'n ang takbo ng Pero isang, relasyon, eh. Yes, pare. honestly kasi, kumbaga yung mga bagay na ganyan, very petty, eh. Oo, Mm. puwede naman nila pag-usapan kung hindi maayos. Kung hindi maayos, eh, di Ah, wala ka ng magagawa. Kung feeling mo miserable ka, feeling mo binabalewala yung feelings mo, hiwalayan mo na lang. Hindi yung ayan. maghahanap ka pa ng bagay. Maghahanap Yan ka ang pa ng sinasabi ko, bagay, oo. tapos ayun ang gagamitin mo para ilayo mo yung sarili mo o Oo, para man-chicks ka. Oo, that's oo. not Pero right. oo. Pero, yung pagiging honest ni Milagros, itong bagay Oo. na ano, eh, na Yes, that's true. isa Oo. isa sa mga kasi umamin si Milagros sa nararamdaman kaya nalilito ngayon 'to si Jess 'no. Pero masakit na parte nito baka mamaya instead na, ah, pinipilit mo magpakasaya ka 'no, or sa tingin mo tama, walang tama rito Jess, hindi mo makukuha kay Milagros yung hinahanap mo kay Linda. Dahil lamang sa alin, ilang buwan pa lang magkakakilala, yun na yung sa tingin mo yung nararapat? Mula naman kay Ate LB 'no, mas maganda pag-usapan niyo muna ni Linda ang mga bagay-bagay na ayaw at gusto niyo, hindi yung magbago and if you cannot stand them anymore, get out of the relationship. Uy, parang, oo nga naman, if it's too ano 'no, lumabas ka na sa kusina 'pag medyo mainit na. Regarding naman dun sa bago mong nakilala, obserba mo muna, hindi yung padalos-dalos bago pa lang kayo magkakilala, oo nga naman. Oo, minsan ano yun, eh, pangit man pakinggan minsan baka ka ako, minsan kinukumpara isang relasyon sa putahe 'no, parang gano'n sinasabi nila 'pag araw-araw ko raw pero it's, to be honest,
something as sacred and something as ano, as a relationship. You know, in love, hindi siya may kukumpara to anything na physical, no? It's something na you have to hold on to. It's more than a promise or a pledge, eh. Kaya nga 'di ba parang ang nag-i-institute niyan ano na ang pag-ibigan niyong 'yan, it's either yung pastor mo o pari niyo sa simbahan pag kinasal na kayo, no? At, 'yun ukol naman dun sa ano, sa ano natin, sa usapan na tungkol sa paglilibing. Hindi ko, walang tama't mali rito 'no, it's your choice 'no. Pero I would prefer 'no, mas maganda karaniwan, para sa akin lang naman, yung get married first before you do that ano. Ikaw pare, ano sa tingin mo ba? Well, ayun nga, katulad yung sabi ko nga kanina. Pero tama yung sabi mo nga, kasi magkaiba ang physical sa emotional. Kaya lang siyempre, when there's love, nagkakaroon din talaga ng physical attraction. Kasi siyempre masyadong malalim yung emotions eh. Oo, kaya lang Oo. kailangan ayusin mo yung sarili mo para hindi ka ma-confuse kung ano ba talaga nararamdaman mo sa partner mo at doon sa Oo. bagong na anuhan mo, 'di ba? Oo, Napupuntuhan mo. tama ka. Kasi baka mamaya puro physical lang pala nararamdaman mo, hindi naman pala talaga pag-ibig 'yan. Oo, iba yun, eh. Ayan, Oo. eto pare bati muna tayo sa mga bagong nanonood. Si Erna, oy Erna, magandang gabi rin sa inyo. At saka Jennifer Carrion, hello, magandang gabi. Eto sabi ni Papa Adro, kung kontento ka sa taong mahal mo, kahit sino pang dumating sa na bago sa buhay mo, hindi ka malilito. Oo, totoo 'yan, totoo 'yan. Ayop ka talaga. Ayan. Isang relasyon kailangan respect, trust, and understanding. Sa isang relasyon daw, sabi naman ni Annalisa Alvin ko na. Ayan. No, napakaganda ng mga advice nito, Jess, no? Hindi ko natanong dito sa nag-send kay Jess kung taga saan to, eh. Baka mamaya taga Plaza to, eh, no? Hindi natin ano, eh. O kasi sabi niya government, saktong-sakto, ang daming Ay, government employees sa Lagro, di ba? Kaya sobrang dami. oo. And then respeto ko naman. Itinago na lang natin sa pangalang Jess, no? At 5 years is 5 years, no? Siyempre, pero if there's something na, panghihinayaan ka, you have to spend more time and, most of those time with the person na, you're having doubts with. Pero to be able to finalize that, no? Kinakailangan medyo i-assure mo sa sarili mo na that is what you want to happen. Hindi dahil lang na may sumulpot na bago, di ba? Unfair din doon kay Linda, to be honest, siyempre. No? Uh, Una-una, pareho nyo naman pinagdesisyonan yan, no? Na mag-live kayo. Part ng proseso yan ng isang relasyon. No? Hindi ito yung isang bagay na tipong pag na ano ka na, gagamitin ko na lang yung sinasabi nila, hindi ito para pag sinubo mo o napasok kayo, luluwa mo. Parang gano'n, sa kasal yun eh. Pero since naglilibin kayo, di ba? Yun din yung isang bagay na hindi mo maaaring gawin dahil, bindisyon na lang ng pare ang kulang. Though, we respect ko ng decision. Oy, mula kay Michelle Oralio, no? Hashtag Balitang Lagro, siguro pag-usapan na lang muna nila Linda, problema nila para maayos pa nila kasi hindi ka naman makikipaglibig sa kanya kung hindi mo nakikita sarili mo sa kanya. Kung hindi mo nakikita sarili mo na siya gusto mo na sa huli. Siguro kaya ka bigla nagugulo kasi may mga gusto ka ng iba na hindi ka na nakafocus sa kanya. Sa una lang yang kilig na nararamdaman mo kay Milagros, baka sa huli pagsisihan mo dahil mas worse pa siya kay Linda. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Magandang ano doon ni Michelle, ha? Gandang advice to, no? Hindi yan yung tipong parang, bagong libro, no? Tapos pag nabasa mo na kalahati, ayaw mo nang tapusin. Alam ko na yung plot. Diba? Parang ganun lang naman yung ano eh. So, yung mga ganun. Boy B, baka may mga, ano dyan, may mga bumubulong na advice sa'yo dyan. Ayan. Yung lang nag-PM ang sabi parang ang dami daw hinahanap eh. Parang ang dami hinahanap mo. Ang dami niya hinahanap sa partner niya. Sabi gano'n. Oo. Pero hindi, to be honest, may kilala nga ako, naghiwalay lang kasi hindi naglilinis yung partner. Sabi ko Oo. nga eh, Talaga? sa ano namin, sa trabaho namin. Naghiwalay sila dahil hindi naglilinis yung partner.
Sabi ko nga, kung hindi ka masaya sa ginagawa, di maghiwalay nga talaga kayo. Bakit mo pipilitin sarili mo? Pero kung kaya niyo naman pag-usapan, hindi pag-usapan niyo. Kasi Oo, kung maayos niyo naman sa pag-uusap, ba't hindi niyo ayusin? oo. 'Di ba? Kung Eh, hindi niyo kaya ayusin talaga, anong sense? Bakit kayo magsasama? Gagawin niyo lang tama, miserable ang isa't isa. Walang oo. sense. Maraming mga nagkakatuluyan dahil sa, yung akala nila dapat laging masaya, pang happy ending, pang storybook ending yung dating, 'no? Pero hindi gano'n ang buhay, eh. Tulad din ng pag-ibig, it's really unpredictable, 'no? At, it sometimes, it happens na, it, it shows the best or the worst in us, 'no? Ah, once nando'n ka na sa ano 'yan, pero kung magkaroon ka man ng isang bagay na kailangan mo, lagyan ng, bigyan ng, kahulugan, magandang pag-iisip, something na dapat tulad nito, tumagal ka na lang naman ng 5 taon, ano ba naman yung ano, Kaya nga. sigurado ka ba, 'di ba? Kung sigurado ka na yun ang desisyon mo, di ba siya, wala kang sisihan tulad nga binanggit ni Michelle, baka mamaya hindi mo na ito ilang linggo mo palang kilala tapos parang gano'n nararamdaman mo. Mamaya magsisi Ah, ka, oo, 'di ba? magsisi ka. Baka oo, tsaka napaka-unfair, napaka-unfair para dun sa babae. Ewan ko rin siguro ang inaano niya kung feeling ko lang naman 'no, tama bang, ang lalaki mag-initiate ng breakup kung yun ba talaga yung landas na tatahakin mo? Jess, kung nakikinig ka man hindi namin tinutulak na gawin mo yan, ang mga advice ng mga kabarangay natin pag-usapan niyo muna. Ito yung, isang bagay na yan tulad niyan mag-iisang taon pa lang pala kayo magsasama, magka-live-in. Yung mga binabanggit mo dito kasi Jess napaka-petty naman kasi hindi naman 'di ba? Mag-a-adjust ka rin tol, hindi naman parang lagi ikaw parang ano, 'di ba? Adjust din. Hindi naman laging ano 'yan, ikaw lagi. 'Di ba? Tulad niyan, sinasabi mo na nasa real estate si Linda 'pag, umuuwi siyempre at times karaniwan 'yan, dinner with the client, nasa sales, eh. It's expected, eh. Ikaw nasa ano ka, at saka 'di ba, hindi kung nasasaktan ka man dun sa minsan nagbibiro siya na yung hatian ninyo, siguro ano lang, yung tungkol dun sa gastusin niyo, kung nagiging ano, baka naman kako nakakaano ka ng insecurity dahil mas malaki kinikita niya sa'yo, pero wag gano'n. Hindi dun nasusukat ang pagmamahal na kung sino may mas malaki pinapasok na pera sa ano, 'di ba? Hindi gano'n yun. At dapat paintindi mo sa kanya yun, 'di ba? Unless papirmahan ka niya ng prenup. Ayan. Mala Dominic Roque pala at Bea. Oo, Dominic Roque pala mga datingan. Mula naman daw pare kay Jennifer Carreon, Brad, always go back to the basic. Minahal mong tao, ng dahil siya at hindi dahil kung sino siya. Loving her more at her worst than loving her at her best. Nakaganda naman ng pagkakabanat na yun. Thank you, madam, ha. Mula naman kay Erna, depende sa mga tao ngayon. Yung iba kasi, paiba-iba, di na kontento. Isa, pag nagsawa, ewan ko ba, ewan na lang. Ayan. Sabi natin, LB, kung di marunong maglinis, mag-hire ka ng kasambahay. Dinagdagan mo pa yung gastos na mo problema na kasambahay sa renta, dinagdagan mo pa lang babayaran katulong, pambira ka naman, no? Ayan. Sabi naman ni Rosalina David, no? Minsan wala din yan sa tagal na pagsasama. Minsan, kahit matagal na kayo, napupunta pa rin sa wala. Subukan mo muna si Milagros para no regrets. Ayan. At mag-usap kayo ng, girlfriend mo para maayos kung ano man ang misunderstanding. Huwag mo nang ipilit ang isang bagay kung di na magwo-work. Yun lang dapat mong, need mo din makilala si need mo rin kasi makilala si Milagros. Ayan. Sa kanya naman, si Rosalino mas, agree siya sa pag-live-in na raw muna. Ayan. Hello, Ma'am Cecilia. Ayun. Yan, hindi ka nagsishare dito. Yan, pansin ko lang, uy, maglagay kayo ng hashtag Balitang Lagro o kaya Balitang Lagro Live, to qualify, at pipiliin natin yung may magandang advice para kay Jess. Ha? Ayan, no? Ayan, oy. Wala kay Daniel Fernando, Boy B. Magandang gabi po sa lahat. Makinig at namumulot na lang ako ng mga comment para makapulot ng magandang aral. Ay, nako. Ayan, no. Hello, Joby. Magandang gabi rin, Joby. Yan, salamat sa pagtutok ninyo, no.
Ayan. So ang sinabanggit lang natin dito mga kabarangay, ano, at salamat sa mga alas isa lang tayo. We are one in saying, no, na Jess, huwag ka muna magpadalos-dalos. Sandali, usap muna kayo, no? Ano? Oo. Hey, Rosalina, yung sa GCash, i-message mo ako. Yan yung number mo. Ha? Oo, para may send ko yung GCash. Thank you, Boss Ian Baldo Sac Manuela. Yan. Oh. Hindi pa dyan nagtatapos yung ating parapol ni Boss Ibaldo. Ha? Tuloy-tuloy lang yan hanggang March yan. Oo. Oh, ito si ang dami si hugot ito, dami hugot ni Samantha Joan eh. Oh. Kung ayaw mo na, edi iwan mo na, pero makapanghinayang. Oo, nakapanghinayang sobra. Oo, pero ganun talaga di ba? Oo. Message mo ako, Rose, ha? Oo, para masend ko. Ikaw, pare, panghihinayaan mo ba yung 5 taon o mas panghihinayaan mo yung panghabang buhay na ano? Pero Hindi, bago yan, ikaw una. hindi, basta sa akin dyan, pag-usapan nyo. Kung kaya nyo resolbahin sa pag-uusap, maganda. Kung hindi, edi maghiwalay na lang kasi walang sense na gagawin yung miserable ang isa't isa. Tsaka syempre, kailangan pakiramdaman mo maigi, puso mo ba yung nagsasalita o yung bird mo? Kasi mamaya, Oo, yung parot, yung parot. Yung o yung parot. parot. Yung Oo, parot. Baka yung, yung baka parot. Baka naman, mamaya, konsensya mo, yung baka, konsensya mo. Oo. oo, baka mamaya naman, iba Oo. yung emosyon na nararamdaman mo, Oo. hindi galing sa puso. Oo. Oo, Baka hindi kaya, utak, baka ibang ulo yung ginagamit mo para pag-isipan yan. Dapat, dapat yung ulo talaga nag-iisip. Wag ulo ng iba. Parang gano'n. Oo. Sandali lang, Michelle. Kayo mga lalaki talaga, pakiligin lang konti, malilito na sa piling. Nabudol. You know, Jess, nabudol ka lang, ha? Ay, Jeremy, magandang gabi. Jeremy, baka may share ka, ha? Ayan, oo. Ano to? Yung nakakabobo ba last year? Ano ba yung nakakabobo last year? nakakaboto. Nakaboto ba last year? Ah, Sorry, hindi ko na hindi ba? po ba mag-register ulit para Ay, makaboto hindi ng na. Kung 2025? nakaboto ko na last year, tuloy-tuloy lang, Rose. Yung mga, ano yan, mga hindi pa nakaboto po. Hello, Glenn. Magandang gabi. Ayun. Ayun. So, yun namang sinasabi natin, no, sa mga pagkakataong ito, mga kabarangay, no. At siguro si Jess, malamang nanonood dyan, tinatago sa ibang pangalan. Ah, ah, sa totoo lang, sabi niya rito, Kuya, sa totoo lang, kahit madaming advice sa'yo, ikaw lang din makakasagot sa tanong mo. Kahit anong sabihin mo naman, kung anong pasya mo, ikaw pa rin masusunod. Yun, tama naman si Samantha Joan. Tama Advice yan. lang meron kami, brad, ha? Hindi naman to parang pulis kami, no? Oo. At well, good luck sa mga mananalo, no? Ayun, no? Tsaka salamat sa mga advice, no? Malamang ito si Jess ngayon, hindi ko alam, alas 9. Ito malamang, ito na yung punto ng baka matutulog na to. Wala pa din si Linda. May pasok ka pa, government employee, malamang nasa alas 8 ang pasok nito. Yan, or 7. I-type ko nga pala quiz yung yung tanong ng tambay, hindi ko pala na-type. Ay, teka, nawala yung ano ko. Yung tayo niya, tama daw ba niyang hiwalayan na, tama bang hiwalayan na ni Jess si Joanne? Si Joanne, si Linda. Tama bang hiwalayan? Tama bang hiwalayan ni Jess si Linda? Yan. Yan. Tama ba yung tanong ko? Parang mali yung tanong ko kanina. Pero yun yung advice binibigay nila eh. Parang, para sa akin naman, tama bang ang lalaki na kayo paghiwalay sa ganyang klaseng ano? May sense ba yun kung lalaki? Di ba dapat babae? Pero mali rin eh. No? Hindi, It basta works. Hindi. sila magkasundo. Kung hindi nila kaya gawa ng paraan para magkaayos sila, walang sense na magsama pa Oh, pero sila. sa akin, napaka-petty nun, Jess. Sobrang Mm. petty. Dahil sa, Kasi, yung mga ganong klase, part ng ano yun, adjustment mo yun eh. hindi, Sa baka tingin meron ko, pa yung mga halimbawa, mas malalalim. Hindi may niya mas lang malala. Hindi lang siguro nagbanggit. hindi niya No? lang binabanggit. Pero baka meron pa yung mga mas malalalim. Oo. Ayan. Mula naman kay Cecilia Mijares, na hashtag, pinakamagandang gawin mo dyan ay bigyan mo sarili mo ng space. Bigyan mo ng space ang bawat isa para makapag-isip-isip kayo kung ganun ang na-realize ninyo at ang halaga sa bawat isa. So, ang worry lang siguro ni Jess dyan, baka hindi na bumalik si Jess pag nabigyan ng space. Ayan. Di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Ayan. Pero ano man, Jess, ayan.
Wala po siguro si Linda kaya kausap niya si Milagros. Ginigil mo diyan si Michelle eh. Oh. Wala pa siguro si Linda kaya kausap niya si Milagros. Wala naman kay Glenn, kung wala ka pang mga batang masasaktan, mas malaya ka makapanimig. Pero kung may mga bata na ang maapektuhan, pag-usapan yung mabuti. Oh. Tama naman si Glenn, no? Aanhin mo yan, oh. At least buti kayong dalawa pa lang, wala pang, anak kayo. Mahirap nga naman yan. Oh. Mahirap naman yung bigla-bigla kang gagawin, tapos yung pala may mga madadamay na anak mo. Di ba? Hirap ng ganyan. Oh. Ano ba ipaparapol ni Coach Jojo? Ni Coach Dalisa? Yung picture niya na 1 by 1 full body. Wala pa eh. Hindi pa na piprint. Pero maraming salamat, no. Tulad na binanggit namin, no, papakita ko lang, bigat kasi. Maraming salamat kay Chelo at kay Coach Aiko. Ito yung paparapol. Isa sa dalawa to. No? Kaya good luck sa mapipiling winner. At yun po, personal lapping document po yan at di-deliver sa inyo. Ayan. Ayan. Kuya Jess, huwag kang magagalit. Hindi ka pa pang stable kasi sinusubukan lang kayo ni Lord kung hanggang saan ang inyong pagsasama. Pero ikaw ay bumibitaw kasi ibig sabihin hindi ganoon kalalim ang pagmamahal mo kay Ba't si Milagros na? Baka kay Baka kay Linda. Linda, yes. Nalito ka na. Joanne, Samantha, oo. Ayun, oo. Baka naman di pa ganoon kalalim yung mo, yung kasi hindi naman tulad binanggit natin, wala sa sukatan ng yan, tagal, no? It may sometimes be a feeling, no? It sometimes be fate, sabi nila, no? Kaya alam mo naman, di ba? Oo, Linda pala. Tamo, sino ka ba dyan? Saan ka na-arrange dyan, Samantha, Joanne? Kay Linda o kay Milagros? Ayan. LB. Siguro na insecure lang si Jess kasi malaking kinikita. Mayamang, kasi hindi na si Linda nasasaktan sa kanyang ego pero hindi yan ang basihan para mag-entertain ng bago. Oo. Malamang, baka mamaya, di ba? Limpak na sa lapi ang dinadala ni Linda sa pamilya. Tapos, di ba? Pwedeng ganun yan. Alam mo naman lalaki, ma-pride eh. Hindi, nangyayari yan. Pero nung 80s siguro, 90s ngayon, ganun pa rin ba? Well, pare, sa ngayon, baka old school siguro, old school upbringing si Oo. Coach Pero, Jess. di ba? Oo, kasi sa mga ganyang klase mga pagkakataon, sa totoo lang, no? Ang tanging lamang na mga bagay na magdudungis kung ano bang relasyon meron kayo pag tinagtalunan nyo tungkol sa pera. Yan, no? Hindi dapat out of the equation yan. So, nire-respeto natin yung iba natin mga kaibigan na, di ba, pag itutuloy yung kasal, magpapaprenup, no? Pero para kasi yan eh, para prove nyo na na mahal nyo, hindi dahil sa pera yung tao. Di ba? Pero understandable naman eh. Parang at the end of the day, kayo naman nagsasama ng tao. So, kung nai-insulto ka man, no, tama naman si Ate LB, magsumikap ka rin. No? Huwag ka makontento doon sa trabaho meron ka lang. Kasi baka naman iba yung mindset ni Linda, di ba? Malay natin, tulad ng binanggit mo, no, nagpapadala sa magulang, she's looking beyond, no? She's looking beyond doon sa anong meron sa ngayon. At tingin ko naman, no, though maganda siguro kung Linda man ang pangalan mo, nanonood ka, mukhang ikaw ito. Mag-email ka naman sa amin, no? Para masagot naman natin pwede mo naman, yung side mo. Yan mo yung side mo, no? Bakit naman ganito yung ni Jess, no? Ba't gano'n, no, pare? Pag ang lalaki nagpapaliwanag, para ay paniwalaan, no? Pero pag babaeng nagaganito, parang kapanipaniwala. Dapat siguro marinig din natin ang side ni Linda. Yan. So, para sa pamamahayag. Kikinig ka, mas maganda siguro, malaman din namin. Maipahatid mo ang side mo. Maganda yung yung mapakinggan ng magkabilang panig, no? Hindi para kayo pag-awayin, no? Para maintindihan mga barangay natin ano magandang advice. Pero ang mga so far, ang advice na binibigay nga nila dito kay Jess at sinasangayunan ko, pag-usapan niyo muna, no?
'di ba? Pag-usapan niyo muna, hindi 'yan yung, tipong mga bagay na bigla-bigla na lang, pinagdedesisyonan, 'yan. Ayan, si Samantha Joan may pinaghuhugutan na naman, "Kuya dapat sweet pa rin kayo sa isa't isa, nung time na mag-boyfriend or girlfriend kayo dapat same pa rin ginagawa ninyo. Mag-date kayo tapos mag-surprise ka sa kanya, gano'n din ang gusto mo ng babae." Papaano halimbawa namomroblema na nga sa pera si ano, si Jess, eh. Kasi panay ang kaya nito sa labas ni Linda, Linda naman kasi, baka puro kasamboko gin diyan tsaka ano, empleyadong, isang ano lang, isang, Government government employee. employee lang 'to si Jess, oo. Mukhang halimbawa yung sinesweldo niya sapat lang, 'di ba? Oh, pero kinaganito wala pa naman kayong pamilya, pero maganda pag-usapan niyo, 'di ba? Oo. Nagtagal ka nga ng, 5 taon sa kanya, ano ba naman mag-usap kayo? Si Mitchell parang, "Chel galit ka kilala mo ba 'to? Jess kuwento mo 'yan bida ka diyan, eh." Gigano'n. Umini parang nagkamali ka ng hininga ng payo rito, Jess. Mukhang nagagalitan ka ng mga kabarangay mo. Ayan, ayan sabi naman ni Jennifer, ano ba naman sa alphabet nga unang letter L bago ang M, eh. Wala ka lang sana 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 makatulong. Kung sino naman nauna yun na, grabe naman 'tong mga 'to. Ayan, ayan 'no, oo. Oo, Michelle, humihingi ng payo ginulo mo, eh. Ay naku. Salamat daw mga kabarangay. Pero sa tali natin, halos lahat nagkakasundo na, "Hoy, usap muna kayo." 'Di ba? Lumalabas 70-30 pare, 70% yung gusto mag-usap muna kayo, 30% gusto, "Hindi, kung ayaw mo maghiwalay na kayo hangga't maaga pa." Ayan, tama True, true. sabi ni Ate LB, "Baka hindi marunong magluto si Linda kaya kain na lang ng kain sa labas." Oo, Linda, pagtanggol mo sarili mo, sulatan mo kami, ha. Oo, pagka makasagot ka, sige, babasahin natin dito. Yan, 'di ba? Hindi sa haba ng panahon 'yan, 'di ba? 'Di ba, pero napaka-petty, no, para anuhin mo. Yung pa man, salamat sa inyong mga pagtutok sa amin, mga barangay. Sagot-sagot na po. We got until 10 PM para tanggapin ang inyong mga payo. At we'll be choosing 2 winners na mananalo ng gift pack mula kay Consi Aiko Melendez. Ayan. Sana Jennifer ka na yun. Sana nagkape na lang daw. Nakatulong ka nga, eh. Okay daw nga, eh. Ayan. Oh, doon sa mga pumapayo sa atin, maraming salamat, no? Ang ganda ng pagkakatali natin. Majority, pag-usap muna kayo. Yung maghiwalay na raw kayo. Yan. Ayan, tulad sabi ni Cecilia, pag-usapan niyo muna mga problema niyo. Oo. Yan. Ang hirap siguro ng ganyan. Adjustment period ba lang kayo? Wala pa nga kayong isang taong nagsasama. Ganyan na ano mo. Ganun talaga. Ayun, yan. Kaya yan, tulad ng dating binanggit, no? On behalf of KPP and Dalisay, I think is currently stuck in traffic. Ayan, salamat Boy B, no? At sinama mo ngayong gabi rito at nakapagbigay ka ng mga payo mo. Ayan, based on ano ba yan, pare? Based on experience o ano? Hindi, yan ang lagi ko sinasabi pag sa mga kaibigan ko. Kung hindi niyo naayos yung mga problema niyo, meron pa kayong mas malalim na problema na hindi niyo lang siguro Tama. nare-realize. Kaya mas maganda kung hindi niyo Oo. kaya ayusin, huwag niyo nang gawing miserable ang isa't isa. Oo. Ayun lang naman. At oo. Para daw masolusyonan ang problema, wag nang problemahin. Parang gano'n 'yan, eh. Ayan, Jojo Hines, magandang birthday sa'yo. Ayan, at saka yun nga, salamat Jojo Hines. Di man kami nakatikim ng handa mo, nararamdaman namin in spirit. Hindi, salamat pare. Happy birthday, happy birthday. Daan kami Ayan. dyan mamaya ni Kuis Edge. Ready mo na lang yung lumpia, Kuis. Ayan, Dalisay. oo. At yun na naman, isa na naman pong mga kabuluhang pagtatalakayan natin ngayong huling yugto ng ating pag-ibig serye ngayong buwan ng Pebrero. Salamat sa inyong pagsama at abangan po ninyo next week, no? At ayusin natin ang ating salamat sa mga sumama-sama mga pagkomento at nagbigay ng advice sa amin ngayong gabi.
para kay Branches. Yan. At syempre, on behalf of Kapepe Dalisay, of course, Boy B, may babati ka ba, Boy B? Ano lang, salamat kay Councilor Aiko sa kanyang Ayan, oh. pa-raffle ngayong gabi. Kung meron tayong mga kabarangay na gustong magpa-raffle, ma-promote ang kanilang business, i-message Oo, lang si Kuis Edge o ang aming Facebook page oo, para mag-send na rin ng picture kung ano ang kailangang kung ano man ang inyong negosyo o ano man. oo, O kung gusto nyo lang talaga magpa-raffle, medyo nakakaluwag kayo, okey oo, din 'yan, okey din 'yan. oo. Mas ang pinakamaganda niyan sa binabanggit ni Boy B, nagpa-raffle na kayo, pinakain niyo pa kami ng mga Oo nga, host. Oo, nagdala ng sobra. Nakakahiya naman pero alam mo nagkukusa naman kayo. Oo. Shoutout nga pala doon sa ating mga nag-sponsors, no? Si, of course, DGC, Papa Jerry. Our Blend, no? Sa Our Blend Coffee nila Rainier. Ayan, Bides and family. Si Kambal, si Bossing's Kambal Pizza ni paring Darwin Aguilar. Ayan. Ayan, no? Maraming salamat. Oo. Malay nyo, madagdagan tong no, Ate LB, no? Madagdagan tong mga parapol namin. Baka hindi na kay Konsi Aiko. Malay mo, baka si Konsi Alfred naman, tsaka si Kong PM, paramdam dito, magpabigay ng giveaways para sa ating mga kabarangay on our succeeding episodes, no? Ayan. At syempre, yan, of course, salamat nga pala kay Konsi Shane Liban din, no? Nagkaroon sila ng pabakuna, nag-anti-rabies dito, vaccination kanina. At saka castration, first 50. Yan. Shoutout kay Ma'am Candy Tabones. Yan, hello. At saka kay Boss Boy De Vera. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo. At saka doon sa atin mga, of course, always thankful. Ike Albano at Chiki. Of course, kay Ian Sacmanuela. At saka Boss Jason Shubran. Magandang gabi. Walang hiya ka, Telvi. Parapol nyo si Linda at Milagros para sino mabunot yun na. Buisit ka. Ayan. Huwag natin marapol yun. Ayan. Ayan. Oy, sure daw. Yan. Ako, abangan natin yan. Abangan natin yan. 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 Abangan nyo mga barangay, ha. Tuloy-tuloy lang. Sabi ko sa inyo, hindi. Ewan ko, hindi ko alam, ngayon lang ako natuto. Simula nung, naging talagang, within reach na yung mga sinasabi natin serbisyo, mga barangay, no? Samantalahin natin yung tulad binabanggit nyo, huwag ho kayo magatubilin lumapit. Basta legit ang concern at makakatulong ating mga konsehal, mula sa kapitan, kagawad, konsehal, congressman, of course, through the support of our local government through Mayor Joy Belmonte, syempre, no? Napaka-importante po niyan, no? Yan lang, ito lang sa Quezon City talagang alam mo, hindi tayo napapabayaan. Kaya maraming salamat, no? Paulit-ulit ko sinasabi yan dahil hindi nakakalimot na tulungan tayo. Siyempre yan. Of course, Kong PM Vargas, no? Yan, Alfred and everybody. Yan, salamat. Ito si Samantha John, meron pang hinahabol. Baka kuya may mga pagkukulang ka di mo alam. Ayaw mo na si Jess syempre, tanto na sinabi ni Michelle, kwento mo yan ikaw bida dyan Ayan. Alamin natin, malay mo sumulat si Linda. Di ba? Oo nga, hintayin natin. Hintayin natin sumagot. Baka dumipensa. Para Baka malaman din dumipensa. natin ang kanyang side. Baka dumipensa. Malay mo naman, baka nasagi niya. Lang yata, parang familiar yung kwento na to Ako yata Dinda, kung napanood mo to, pwede mong panoorin ng replay Kung ano po, yan, yun, Ayan, po, ayan, nagre-reach out po si Ma'am LB Ampil, Hindi lang sa amin yan, sa ating mga kabaranggayan. Kung may maitutulong opisina ni Kong PM at ni Councilor Alfred Vargas, maaari kayo lumapit kay Ma'am LB Ampil, ang barangay coordinator po ng Greater Lagro, at 0908 383-8018. Yan ang number po ni Ate LB. No? Basta legitimate baka naman mamaya magigay ng baon. Hindi na dapat yan. Yung tamang legit na talagang subok na ho yan. Subok na po yan. Hindi na ho nag-atubili. Basta alam po kinakailangan at naniniwala sila na Jennifer, thank you. Shoutout nga pala kay PMAV. Yan yung pamilyang matatag Action Vargas. Yan.
Alam mo pare, ano ko niyan eh, yung fans ni ano, Solid Friends of Alfred. May Solid Friends si Alfred Vargas before, Jennifer. Yan yun ano? O iba yan? Anyway, nagkaroon ako ng ano niyan. Ay, Elizabeth. Beth nga pala, Beth. Ayan. Si Beth nga pala. Oh, isa sa mga kasama dyan. Yun. Tsaka si Jeremy Caleb. Alam mo kasama rin dyan. Yun. Kaya yun, tulad na binanggit natin ha, mga kabarangay ha. Huwag mong magsawa ka. Siyempre, supportahan din natin ang Balitang Lagro Live. At for more updates, check out our Facebook page. At of course, kung hindi naman ho kalabisan, visit our YouTube channel. Pinapost po namin doon yung mga on replays po natin. Ay, iba. Okay, sige. Salamat. Samantha, solid shout out na. Solid Friends Forever. Solid Friends Forever. Ayun, sabi nga ni Michelle, super bilis makalapit sa office ni Kong PM at Consi. Kaya subukan ko na rin yan. Binigyan, nung buntis ka, ayun, para sa lab test. Ayan. Nung nabubuhay pa yung bilan ko, ayan, maraming salamat sa patulong po ninyo. Araw-araw magpapasalamat sa inyo. Salamat po sa tulong na pinagalo po ninyo sa pamilya ng aking asawa. Ayan. At yun po. At if there's nothing else, maraming salamat to for tonight and looking forward to see you all next week. Ayan. Baka mag-adjust ako tayo ng konting oras natin. We'll let you know eventually. So in the meantime, ito lang muna si kasama ko Boy B, Kuya Sencho. Magandang gabi and see you.